So ito po, pagpatuloy po natin. Gusto ko pa po kasing ano eh, gusto ko po kasing gawan ng part 2 yung ginto. Ang ginto sa mga anak ni Gloria Ocampo. Kasi marami kasing kwento diyan eh, dyan sa kapatid ko na yan eh. Sa silang dalawa, no, tag team sila eh, tag team eh. Kaya muna tayong kape ah. Tipla akong kape kasi alam ko medyo baka matagalan ng konti ito eh. So, ano ba yung mga, marami na ako nakikwento sa inyo, di ba? Yung sinabi ko na sa inyo yung kakulitan niya, yung pagiging naughty niya, di ba? Na ang tingin ko nga may ADHD siya, si Cathy, yung kapatid ko. Ngayon, kahit ganun siya kakulit, ganun siya ka-witty, ka-naughty, kahit sawayin mo siya, hindi siya nakikinig sa'yo, nagkaroon ng bunga yun, lahat ng kakulitan niya at naging gymnast siya. Naging champion siya ng gymnastics dyan sa Pilipinas. At siya ay humakot ng maraming ginto, silver, at kahit bronze nung mga time na siya ay nakikipag-compete under the Philippine team nung mga 1980s yan up to the 1990s. Alam ko nga nakapunta pa yan ng Germany as world championship ng gymnast. At hindi ko lang alam kung anong ranking niya pero ang balita ko nun parang 27. Pang 27 siya sa ranking panahon na yun eh. So, ganun katindi yan. No? So, kaya, yun nga sinabi ko sa inyo, kaya ganun na lang ang pagmamahal ng nanay namin sa kanya. No? Na talagang, ano siya eh, hindi siya pinabayaan ni mama eh. Talagang, nung maliit siya, binantayan siya, naging chaperon niya si mama, binalam din kung saan magpunta si Cathy, nandun din siya, di ba? So, ano ba yung mga ikikwento ko sa inyo? Ito, ikikwento ko sa inyo, no? Yung yung mga alaala namin, alaala ko sa kanya, kay Cathy, nung araw, na, alam ba niyo yung mga panahon na, siyempre, magkasunuran kami, ako panganay, so, pinanganak ako 1969, siya 1970. So, isang taon lang ang pagitan namin. Halos magkasing edad na kami, di ba? Ngayon, si baby, mas bata sa amin yan mga 5 taon o 4 na taon, ganun. Kasi so matagal pa siya bago lumabas, bago siya naging baby, di ba? Kaya yung mga time na yon, kaming dalawa ni Cathy talaga magkasama. Kasi pareho lang kami eskwelahan, diyan kami nag-aral sa Cubao Elementary School, kung alam niyo yan, malapit yan sa may kanto ng Aurora Boulevard at EDSA, malapit sa Akcheter, kung nandiyan pa yung Akcheter na yan, sa tapat ng Akcheter, sa tapat din ng dating Uniwide na hindi ko na alam kung ano yan, may magandang building rin yata yan, parang kasama na rin yata ng ano yan eh, ng yung Araneta Center, di ba, yung ginawa nila doon, yung gateway, gateway. So, doon kami sa kabila. Malapit kami dun sa may papunta ng New York, New York Street at saka yung Detroit Street, yan. Ano pa yung mga nandyan. Diamond Cinema. So, diyan kami nag-aral nung kapatid ko na yan. Ako, hindi yata ako nag-kinder. Hindi ko na matandaan ko. Pero siya, nag-kinder siya eh. Pero dahil sa advance nga siya eh. Kasi nga, matalino din yan eh. Very clever din siya nung maliit siya. Kaya, ginawa niya, ang ginawa ng nanay ko, pinasok siya, sinalilinggit siya sa grade 1. So, grade 1 kami, diyan sa Cubao Elementary School, magkasama kami sa grade 1, dahil kapatid ko siya, nakaupo siya sa harapan ko pa. Ilan ba ninyo na, pag tinatanong ako ng mga kaklase ko nung araw, dinidinay ko na kapatid ko yan. Dinidinay ko. Walang kalam-alam yung nanay ko. Dinidinay kong kapatid ko. Kasi bakit? Kasi sobrang kulit niya. Grabe. Talagang ang kulit-kulit niya. Na hindi siya mapakali. Alam mo nga yung teacher nga namin nagsawa na ng kasasaway sa kanya eh. Kasi walang patutunguhan yung pagsaway mo sa kanya. Kasi talagang maglilikot siya. Siguro mga time na yun, ako nasa around 6 years old o 7, ganun, 7 years old. Baka siya 6 o 6 kasi isang taon na naman ang pagitan namin. At yan, pinanganak din yan September. Ako September din. 19 ako, siya 14. So, halos magkadikit kami, di ba?
1969 ako, siya 1970. So, yun na. Pagkatapos nun, talagang hindi ko inaamin ng kapatid ko. Pero alam naman ng mga klase yung kapatid ko, dinideny ko lang, nagsisinungaling ako. Ang kapatid ko siya. Ngayon, naaalala ko nung araw. Kasi nung araw, binabantayan ng nanay ko yan. Kasi nga, sobrang likot. Kaya hindi ako maalis yan doon sa ano. Ganun talaga niya kamahal yan eh. Yung kapatid ko na yan. Kasi alam niya na hindi niya pwedeng pabayaan kasi ang mangyayari pag pinabayaan niya maglilikot, makabasag o ano. Kaya nandun siya palagi siya nakatutok doon. So nung time na yun na sobrang kakulitan niya doon sa klase namin, nasaling linggit na nga siya, ang kulit pa niya, hindi pa siya masaway. Nag-iikot-ikot yan doon sa classroom namin habang nag-lecture yung aming teacher. Ang pangalan ng teacher namin ay si Mrs. Estanislao. Naman tayo ng kape bago ko ituloy yan. Alam mo, si Mrs. Estanislao, napakahigpit na teacher niyan. Yan yung teacher nung araw na pagka nagkamali ka o pagka malikot ka, either meron kang pingot, o ihilay yung patilya mo, o minsan may pamatpat yan, papaluin ka. And I don't, sa akin, that's okay. Kasi hindi ako madidisiplina kung hindi ganun ang teacher ko. Ngayon, wala na, bawal na yung mga yan. Sasaktan mo yung bata, yung ganun bang sakit na gagawin mo. Kaya tinan mo, mga kabataan niya yan, grabe. Di ba kahit dito, grabe mga kabataan dito. Wala na respeto sa mga matatanda. Nung araw, isang sigaw lang ng teacher sa'yo, tatahimik ka, uupo ka, di ba? Gusto ko nga ibalik nila yung time na yun, di ba? Na kasi ngayon, sigawan mo yung anak, sigawan mo yung teacher, sigawan ng teacher yung anak mo, magrereklamo yung magulang, di ba? Pupunta ng school, magrereklamo. Ay, dito ganun. Hindi mo pwedeng kailangan yung bata, paliwanagan mo, Wala, ang bata, pag ginanon mo, hindi yan makikinig sa'yo. Kaya kahit nga sa Biblia, di ba nakalagay, kahit paano dapat may konting palo ang bata, di ba? Para magtinong sila. Nakalagay sa Biblia yun, di ba? Hindi ko na alam kung anong part ng Biblia. Kung mali ako, sabihin nyo. So, ito na, nagle-lecture yung teacher namin. Nakikinig kami lahat. Ang dami namin kasi pagka, alam mo naman sa Pilipinas pagka isang classroom, lalo na sa mga elementary, puno yan. Siguro baka mga 50 kami sa loob Section 1 pa naman na. Section 1 ako nung araw Section 1 ako hanggang grade 5. Pagdating ng grade 6, naging section 4 na ako. So, naging bugok na pagdating ng grade 6. So, yung mga klase ko doon, siyempre, grade 1, section 1, hindi mga matatalino yung mga yan. Saring linggit lang siya di ba? Alam mo yan, ikot-ikot siya doon sa aming classroom. Ano pa yan, yung meron pa siyang yung nagkakanta siya, naghihim siya ba? No, ganun siya. Kasi nga, maganda yung boses niya, ganun, bata pa lang siya, na articulate niya yung boses niya. So, ginaganon niya lahat, yung mga bass doon, yung mga babasagin doon, yung mga nakalagay sa mga estante, nakalagay sa mga cupboard. So, ang alam ko, sinita siya ng teacher namin, si Mr. Stanislao, pero hindi pa niya siya nakita. Kaya pinabayaan na siya kasi nga nagtuturo Alam mo, kagaganon kasi laki ng ikot na siya. Ang laki ng classroom Yung mga old classroom ba nung araw, ng mga 1975, 76, 77, lalaki ng mga classroom yan, di ba? Saka mga lumang building yan, puro kahoy halos. So, natabig niya yung base. Natabig niya yung base. Alam ko doon nanay ko nun Walang magawa nanay ko kasi kasalanan niya ni Cathy. Bumagsak yung base, basag. Putya, sabi ko, lahat kami mga estudyante doon, na mga klase ko, tatahimik kami lahat, talagang napatingin kami kasi alam na namin kung anong mangyayari. Kasi yan si Miss Stanislao, grabe yan. Pag naggalit yan, talagang galit yan. Siguro alam ko marami sa mga kaklase ko noon at maging naging estudyante ni Miss Stanislao nagpapasalamat sa kanya na siya ay nadisiplina niya yung mga estudyante niya at alam ko marami dyan sa mga estudyante niya ay naging successful na ngayon o kung dahil hindi successful nagbigay galang sa mga matatanda, nagbigay galang sa mga magulang nila, di ba? Rumespeto dahil disiplinado kami nung araw Dahil isang tingin pa lang ng teacher mo,
mahihiya ka na, para ka ng isang kandilang nauupos. Tiningnan ka pa lang, may ginawa ka, tiningnan ka pa lang. Itong kapatid ko, ito may pagka-ADHD nga to. Kaya kahit ano siya ng teacher namin, hindi siya natitinag. Kaya nabasag yung base, ay putrag, sabi namin, anak ko, ano kayong gagawin ni Miss Stanislaw ngayon, sabi ko. Tapos, tinitingnan ko lang siya, no? Hindi ko naman siya pwedeng i-save kasi takot din ako dun sa teacher, di ba? Alam mo, ginawa, tinawag siya. Pero alam mo, sabi ko nga sa inyo, yung nakarang vlog natin tungkol sa kanya, sa pagmamahal ng nanay namin sa kanya, di ba? Nung naalala nyo, kinikwento ko sa inyo, ganun yung itak sa paan niya. Tapos nagtinikling siya, di ba? Dahil nasira na naman niya yung kanyang sapatos sa eskwelahan dahil sa kakatipto-tipto niyang gano'n, di ba? Pagkatapos nun, wala. Hindi nga siya umiyak. Ngiti lang siya, hindi siya umiyak. Kaya parang kung iisipin mo, may sayad ba to nung araw, di ba? Parang wala di ba? Alam mo ginawa sa kanya, tinawag siya, pagalitan siya. Hindi ko alam kung kinurot siya o ano. Pero alam mo, ang pinakamatindi sa sobrang inis at galit ng teacher namin. Hinawakan siya, pinadapa siya. So dumapa siya, kala namin papaluin siya ng pamatpat Pinadapa siya. Tapos alam mo kung anong ginawa? Kinuha. Kasi ang liit niyan Yan si Cathy nung araw. Ang liit niyan. Kung ako medyo malaki na noon siya, parang hanggang dito ko lang siya sa dibdib nung araw. Maliit yan. Hanggang ngayon naman maliit pa rin naman siya. Kasi 4'11", wala pang ang 5 yan. Okay naman yun kasi napakinabangan niya yung pagiging maliit niya sa pagiging gymnast niya. Mas maganda kasi sa gymnast, mas maliit. Mas okay yun. Mas madaling Yun nga lang, hindi stretch ang katawan niya. Kaya yung uneven bars, hindi niya ma-perfect yun dahil ang katawan nga niya maliit, maikli lang. Kasi uneven bars, di ba, dalawa yung ganyan, gumaganong-ganong kanya, lipat-lipat. Hindi niya ma-perfect yun dahil nga hindi siya halos umaabot sa kanya. Pero nagawa pa rin niya maging silver yata doon, second place siya o third place. Bronze, nakakuha siya ng bronze. So, alam mo ginawa, kinuha yung dalawang paa niya. Tapos, inangat siya ganun. Nung araw, ang mga babaeng bata, usually, pag nag-aaral ka, nakapalda kayo. So, nakapanty lang yan. Papalda kayo. Lahat kayo nakapalda, lahat ng babae. Hindi uso nung araw yung pantalon, hindi uso nung araw yung basta palda yan, parang miniskirt yung palda. Alam mo ba, kinuha yung dalawang paa niyang ganun, yung kanyang, ito yung paa niya, ito yung legs niya. Tapos alam mo ba, ganun siya ng teacher namin. Tapos nakaharap yung mukha niya sa amin, sa naalala ko na, hindi ko makakalimutan kasi lahat ng bata na trauma na-trauma doon sa teacher kasi nga yun lang yata ang ginanon niya ni Miss Stanislaw. Kaya hinawakan niya ganun yung tinaktak niya parang kumbaga sa kumakain ng bulalo, di ba? Ganun niya si Cathy. Nakaangat si Cathy nga, tapos si Cathy nakaganyan siya. Tapos alam mo, instead na si Cathy ay umiyak, hindi, tawa ng tawa. Tumawa siya. Di ba? Ang weird, di ba? Hindi talaga siya umiyak. Tumawa lang siya. Tawa siya ng tawa. Sabi ko, Diyos ko, talaga, alam mo, hindi ko na maalala kung anong ginawa ni mama sa kanya nung araw na yun, pagkatapos ng klase. Pero alam ko pinagalitan siya. Pero kasi nung time na yon hindi pa siya nadidiscover bilang gymnast. Wala pang nakakakita sa kanya kung gaano siya kagaling tumambling-tumbling, di ba? So, nung time na yon sakit siya ng ulo ng nanay namin. At alam ko, kinausap ni Miss Stanislaw si mama dahil kay Cathy. Dahil nga, hindi ko alam kung pinabayad kay mama yung base or what. Pero, yun nga, traumatized kami mga bata. Pero siya, hindi. Siya yung ginanon, pero siya, tuwan-tuwa siya, ang pakiramdam niya kasi parang nilalaro lang siya ni Miss Stanislaw nilalaro lang siya ng teacher, nung ginaganon-ganon siya Kaya, sabi ko, ibang klase talaga itong kapatid ko na to, malupit talaga to kaya, so totoo lang, iniisip ko nga nun, baka hindi magbago to, baka hanggang paglaki nito, ganito to, di ba? Sabi ko, iniisip ko nung panahon na yun, sabi ko, ano ba naman, nakakahiya naman tong kapatid ko, di ba? Kaya, sa totoo lang, naging medyo sikat ako sa time na yun kasi kapatid ko ganyan kakulit, di ba? Kaya kilala ako ng mga kaklase ko nung grade 1 ako kasi nga dahil kay Cathy na supposedly hindi naman namin siya kaklase, pinasok lang siya doon kasi nga
walang mapaglagyan eh. Kasi alanganin yung kanyang pasok. Hindi mo alam kung kikinder pa siya o grade 1 siya. Kaya ayaw naman siya, alam ko ayaw, hindi yata siya tinanggap sa kinder. Basta ginagay na lang siya doon sa ano. Si Baby, hindi alam ni Baby yan. Kasi si Baby nung time na yon, alam ko maliit pa yata. Parang baka mga 1 year old lang siya, no? 2 years old. Kaya hindi alam ni Baby yan. Ako lang ang talagang makapagkwento niyan. Hindi ko nga din alam kung naaalala niya. Pero alam ko naaalala niya. Alam ko naaalala niya. Kaya yun lang, sabi ko nga, sana nga lang nagkaroon ng pagkakataon mabalikan si Miss Stanislaw. Kaso kung nag-pass away na rin siya kasi matagal na siya nag-pass away. Yeah, sinabi sa akin din ng isang kaklase ko na ano niya, pamangkin yata niya o alam ko hindi niya nanay, pamangkin niya na nag-pass away na siya way back pa, matagal na. Kaya yun yung kwento ko sa kanya, ano, sabi. Pero kahit ganun pa siya kakulit, kahit ganun pa siya ka-witty, ka-naughty, devastation ng kanyang dinadala kung saan siya magpunta nung mali siya, ang nanay ko talagang hindi siya pinabayaan. Talagang minahal siya, pinalagaan siya, di ba? Tapos ito pa, yung gusto ko lang ikwento ng konti yung isa sa mga bagay na dahilan ng pagbabago ng aming ama, ng tatay ko, di ba? Kasi yung time na yon, bata pa rin ako noon eh. Siguro nung nag-gymnast na si Cathy nung I don't know if that is palarong pambansa o SEA Games, diyan ginawa sa UP. Ito medyo malaki na siya to. Hindi na siya bata nito. Ano na to, siguro baka mga grade 5. Mga grade 5 ganun. Ako grade 6 eh. Noong time na yun. Pag-graduate na ako sa elementary. So, di ba sabi ko naman sa inyo, doon sa other vlog ko na nagkaroon kami ng problema sa tatay namin dahil na depressed siya. So, ang ginawa niya, bukod sa paninigarilyo niya, nahilig siya sa pag-inom ng alak. Kaya nga sabi ko dun sa dating mga tropa ko ayoko kasi niyan ako, lalo na pag mga hard drinking. Ayoko ng mga liquor. Kasi takot din ako na kasi meron niya din akong dugo nun ng pagiging alcoholic dahil sa tatay namin. Kaya yung mga kaibigan ko na yan, hindi man nila maintindihan basta gusto lang nila uminom kahit alcoholic na sila, gusto pa yata nila isasama nila ako sa pagiging alcoholic nila, di ba? Siyempre, ayoko naman ng ganon, di ba? Bahala ka pa, kung sirahin mo atay mo, di sirahin mo atay mo, huwag mo ko isama. Kaya mabuti na lang din na hindi na rin ako nagpapakita sa kanila at hindi ko na rin sila kinakausap. Kasi mahirap yung health mo ang delikado di ba? Sandali na lang ibubuhay mo sa mundong to, tapos ganun pa, iladaan mo lang sa kakainom, di ba? So yung tatay ko, naging matinding alcoholic yan. As in, nanginginig yan pag hindi nakainom. Lahat ng klase ng alak, tinaray na niya hanggang bumalik na siya, hanggang naging emperador na, hanggang naging gin na lang ang iniinom niya. Hindi na siya umiinom ng beer, hindi na siya umiinom ng mga mamahaling, puro mga chipipay ng mga na. Although, di ba, isipin mo, ganda ng trabaho niya nung araw. Manager yan dyan sa Manila Royal Hotel, yung pag-aari ni Henry C. dyan sa Quiapo, di ba? Pero, dahil sa, hindi namin alam kung anong problema niya basta bigla na lang siya mag-ganon Bigla na lang siya napraning, basta bigla na lang Ngayon, before nagkaroon ng competition si Cathy, naalala ko noon na nag-ano na si Cathy noon nagtitraining na siya. Pero yung tatay ko, kahit may mga competition siya, hindi yan pumupunta. Kasi nung araw, matindi din ang politika sa sports. Ang kasabayan niya nung araw, si Bea Lucero. Bea Lucero, tandaan nyo. Yan si Bea Lucero, big time yan, di ba? Mayaman na tao yan. Celebrity yan nung araw, nung panahon ng mga 1980s. Ngayon, gymnast yan at yan ang kakompetition ni Cathy. Kasama din yan sa Philippine team yan. Actually, meron si Bea Lucero na sariling gym nila for gymnastics, di ba? Hindi ko alam kung existing pa yung ngayon sa Pilipinas Pero may nagsabi na parang mayroon pa yata. So, eto na, hindi na nanonood ng tatay ko. Pero, one time, naalala ko, nanonood kami ng Voltes 5 Hapon yun. Biyernes yun, Voltes 5, Biyernes, di ba? Yun yung time na medyo nagka-cut down na siya sa pagiging alcoholic niya.
Hindi ko matandaan kung siya ba ay galing sa trabaho no'n o ano. Basta nakaupo siya do'n, marami kami do'n mga bata na kasi nung araw, yang diyan sa Cubao, kami lang yata ang may TV nung araw. Oo, kasi nandun yung mga bata, so ang presumption ko kami lang ang may TV, kaya yung mga bata pagdating ng Voltes 5, hindi ba nauso yung mga robots na yun nung araw, di ba? Tapos pinatanggal naman ng putang ina ng Marcos na to. Putang ina talaga tong mga Marcos na to. Pinatanggal noon, di ba kaya lahat ng bata nag-iyakan, di na nalaman kung ano nangyari kay Voltes 5, di ba? So yung Voltes 5 na yan, pinanonood namin, yung tatay ko biglang umubo, pag ubo niya may kasama ng dugo. Puta, alam mo bang lahat ng dugo lumabas sa ilong niya, sa bibig niya, sinusuka niya. Hindi humihinto yung dugo. Ang dami, grabe, nagkalat doon sa harapan halos harapan ng TV sa may parang dining namin. Kasi maliit lang yung apartment namin, mahaba na, walang mga kwarto yung division lang, mga, ano eh, dyan sa Cubao yun, sa Cubao. Malapit dyan sa may Maya Theater, sa may Baliwag Transit. So, na, sumuka siya ng dugo. Ang dami, grabe. Tapos nung dinala niya siya sa ospital, nung binalik na siya, hindi na kami nakasama, nanay ko lang ang sumama eh. Pagbalik niya, na ayos siya, gumaling na siya. So, ang sabi, ano daw, naputukan daw ng ugat. Ang sabi ng doktor, buti na lang ang ugat na naputol sa iyo ha. Ang ugat na naputol sa iyo ay hindi sa utak niya, dito sa ilong. Ano na yung hypertension yun, saka yung may blood clotting na siya eh. Kaya pumutok yun, sobrang burst ng ano, pumutok, sumuka siya. Ngayon, nag-ano na siya doon, yung sinabihan na siya ng doktor, kasi na-diagnose na rin siyang may diabetes siya eh. Kaya kailangan niya magbawas ng sugar, sa sugar niya, kailangan niyang mabawas, tapos yung kanyang hypertension mataas na rin. Parang-parang sakit. Parang-parang sakit ko ngayon. Parang-pareho kami dalawa. Kaya nga, nung time na yun, siguro mga around 50 years old siya noon, noong time na yan, 50 o less than 50 ba, 49. Yun, yung pagkaano, naalala ko kasi parang na-traumatize din ako noon, noong time na yun, kasi nakita ko sobrang daming dugo. Siguro kaya din isa sa kaya ayaw ko din mag-nurse ako, mag-carer o ano, kasi pag nakita akong dugo, hindi ko rin kaya. Kaya ko, pero yung ganun kadaming dugo, hindi ko kaya yung ihirap. No? So, ito na. Ayaw niyang pumunta doon sa mga competition, pero siguro baka nakakaramdam na rin siya na malapit-lapit na rin siyang ano. Kasi hindi umabot ng 10 taon na tsugi na siya eh, namatay siya eh. Kaya, nung one time na may competition si Cathy dyan sa UP Diliman, 'di ba meron diyang malaking gym, diyan ginawa yung competition, palarong pambansa yata yun, ka-competition niya doon si Bea Rosero. Marami doon mga gym na sa iba't ibang lugar ng Pilipinas na dinala doon at doon nag-compete. Kati, kung mali ako, sabihin mo sa akin kung ano, kasi hindi ko alam kung SEA Games yun o invitational game lang ba yun, invitational gymnastics game or what. Pero ang tatandaan ko, nandun ako, naglalaro pa nga ako ng ano nun, ng mga matchbox. Kasi, syempre, may competition eh. Boring naman sa iyo yun, di ba? Kasi sinama ka, magkakasama kayo, nandun ng nanay ko. Syempre, nanay ko nasa baba siya. Dala-dala niya yung, nandun siya, Kati, dala-dala niya yung mga gamit ni Kati. Kami ng papa ko, at si baby, alam ko maliit pa si baby niyan. Baka mga 5 years old o wala pa nga siguro yata. Hindi ko alam kung kasama siya o ano, iniwan siya. Baby, kasama ka ba nun? Hindi ko na matandaan eh. Basta doon sa UP na yun, nag-competition niya. Doon ko nakita na yung hirap na hirap si Cathy doon sa balance beam, ay sa uneven bars. Hirap na hirap talaga siya. Hindi niya nakuha yung gold doon eh. Pero si Bea, kayang-kaya ni Bea. Nag-gold si Bea doon kasi nga mahaba yung katawan niya eh. Malaking babae yan eh, mahaba yung katawan niya, kaya kuwang-kuha niya. Tapos may marami pa siyang mga kasamang gymnast na meron pa si Opelia, nasa US na yun. No? Ngayon, andun ang tatay ko. Nanood siya. Alam mo, nung bumagsak si Cathy sa uneven bars, napatayo siya. No? Napatayo siya. First time yung nanood, first time yung nakita na nag-compete si Cathy. Kasi ayaw na ayaw makita si Cathy kasi nga may mga balita nga na dinadaya yung kapatid namin, ganun. Kasi nga, wala naman kaming pera, hindi naman kami kasing yaman nila Bea Rosero. So,
Nung araw ganyan na, ganyan ang sistema ng Pilipinas nung araw. Panahon pa ni Marcos 'to, eh. Ganyan na, 'di ba? Kung sino yung medyo nakakaangat, may pera, yun ang talagang nananalo, no? Yun ang nabibigyan ng priority. Pero dahil nga sa gymnastics lang yun, hindi naman yun masyadong hindi naman basketball player ang kapatid ko, gymnast lang naman siya. So yun, nakita ng tatay ko yun, na gano'n, no? Tapos nakita din ng tatay namin na nanalo siya. So simula noon, hindi na lahat ng mga bagay na pwedeng pumatay sa kanya, tinanggal niya. Immediately tinanggal niya yung paninigarilyo. Ha? Hindi na siya naninigarilyo. Immediately tinanggal din niya yung pag-inom. So, talagang totally, as in, stop everything. Stop all the vices, all the vicious. Stop. Stop talaga niya. So, nung in-stop niya, tapos nag-take na siya ng medication, no? So, kung natatandaan niyo yung mga splendid na sugar, yung mga artificial sugar, di ba? Nung araw, meron na niyan. Ang tawag nila hermesitas. Yung mga, ano man tawag natin dito niyan? Basta yun, yung asukal na yun, na artificial lang, di ba? Yung ginagamit niyo sa mga Coke Zero, di ba? O sa mga diet, di ba? So, meron nung araw niyan, hermesitas, meron na siya nun. Napakamahal nung araw. Binibili niya yun doon sa doktor niya. Wala pa yan nung araw sa mga shops, no, sa mga groceries. Hindi mo mabibili yan. Talagang doktor lang magbibigay sa iyo niyan. So, hindi na siya nagsusugar. Pero ang maganda doon, napabago ng kapatid namin, ang tatay namin, dahil sa pagkapanalo niya sa gymnastics. Yun ang pwede ko masasabing na-enjoy pa namin ang papa namin, kaming tatlo, magkakapatid, mga siblings ko, dahil nga nagbago si papa. Naging maayos na siya, naging hindi na siya kasi grabe yan pag nalasing, eh. Talagang pag tinagtripan ka niyan, malamang klase. Hindi yan maawat ng nanay namin. Minsan lalagay kami sa sako, tapos paikutin yung sako. May pagkakataon pa nga sobrang lasing yan, nilagay kami sa sako, tapos nilabas kami sa bintana. Yung bintana, mga ilang story yan, mga 2 stories yung babagsakan mo. Buti natauhan siyang binalikag. Ganon ang papa namin. Tapos hindi naman siya namamalo nung araw pag lasing siya, pero pag titripang ka, alam mo yun, pag yun, di ba mga lasing nung araw, pag pinagtripan ka, di ba, grabe, di ba? Wala namang sakit na gagawin sa iyo, yun nga lang, sasako ka o kaya ibabalibag ka, gano'n. Impluwensya ng alak, eh. Kaya ako hate ko yan. Ayoko yan. Ikaw alcoholic ka, eh. Kaya tigilan mo na yan, bro. Hate that. Tigilan mo yan. Kawawa ka naman. At hindi pa magtatagal, lalabas ang sakit mo. Diabetes ka din. Di ba? Diabetes ka din. Isa pa dyan, yung mahilig din mangolekta, no? Mahilig din mag-inom-inom. Tayin nyo yung sarili nyo. Tigilan nyo na yan. Kaya alam mo, sa totoo lang, kahit gano'n ang kapatid namin, si Cathy, no? Kahit ba sabi mo nagsiselos kami dahil nga mahal nanay namin yan, na siya ay isang bagay na nakapagpabago sa aming ama. At dahil doon, humahaba pa ng konti ang buhay ng aming tatay. So, namatay ang tatay namin 59 years old. Noong time na sinasabi ko sa inyong sumuka siya ng dugo, mga around mag-50 ata siya niyang 48, 49, ganun. So, umaba pa ang ganyang buhay. Enjoy pa namin siya mga almost 10 years, no? Nakita namin yung pagiging niya, yung pagmamahal, yung pinakita, bumawi siya sa amin, ang tatay namin, bumawi siya sa amin. Actually, siya nga halos ang palaging nakatutok sa amin kasi nga sabi ko nga sa inyo, yung nanay namin, wala nang ginawa yan, kundi si Cathy na lang inatupag, eh. Kaya sa amin dalawa ni baby, yan ang palaging nakasubaybay. Tatawagan kami niyan paggabi na wala pa si mama sa si Cathy kasi nga galing sa competition o galing sa training, di ba? Kasi Cathy pumupunta-punta na ng University of the East, diyan sa may recto, yung main nila. Diyan siya kinuhang scholar, eh. Kaya pumupunta yan diyan, kaya umuwi yang gabi na. Kasama si kasi siyempre maliit pa yan, eh, hindi mo pwedeng pabayaan yan, eh. Kaya si mama palagi nakatutok. Di ba? Yun, ayun lang,
masasabi ko lang kahit ganun ang trato ni mama sa amin nung araw na siyempre second priority lang kami, di ba? Okay lang yun eh. Walang problema, di ba? Kasi meron naman kaming tatay na nagkalinga sa amin. Kasi nagbago siya. Dahil din kay Kati. Di ba? Isipin mo, paninigarilyo, tinigil niya. Pag-inom, tinigil niya. Kaya, yun lang, no? Sige, sa susunod ulit, dadagdagan ko pa to kasi marami pa akong mga kwento eh. Sa kapatid ko, saka sa tatay ko rin. Siyempre, alaala na rin ito ng nanay ko eh. Dahil lahat ng bagay na yan, nandun ang nanay ko. No, nandun nanay ko. At meron pa rin ako mga kikwento, yung mga pagdisiplina sa amin ng nanay ko. Naku, Diyos ko. Kaya ako, matindi ang respeto ko sa mga nakakaedad o kahit sa mga senior, no? Kasi dahil sa ginawang disiplina ng nanay namin. Ikukwento ko sa inyo yan, yung mga pamama. Grabe nga ni Duterte kung nabubuhay. Kung sa tutusin nga daw, kung irereklamo niya yung nanay niya ngayon, baka daw makulong di ba? Natatandaan niyo nung araw, di ba, sinabi niya yun, dahil grabe din siyang paluin, di ba? Kung paluin siya ng nanay niya, ganun, ako din, kami, grabe din. At ang tatay namin, hindi yan na mamalo yung continuous na palo, yung paluluhurin ka, tapos sisinturin ka. Hindi ginagawa ng tatay namin yan. Ang gumagawa niya nanay ko. Susunod, ikikwento ko na sa inyo kasi medyo mahaba na to. Kaya, yun lang po, no? Gaya po na sinabi ko ulit, kung kayo po ay gusto nyo maalala ang yung mga magulang, kahit pa paano, gawin po nyo ito, yung ginagawa ko, na mag-vlog kayo, o kahit hindi kayo mag-vlog, i-record nyo lang yung mga kwento tungkol sa pamilya ninyo. Kasi, tatanda tayo, pagtanda natin, mamamatay tayo. Ngayon, yung mga susunod sa atin na generation, yung mga anak natin, mga apo natin, at mga apu-apuhan natin pa, hindi na nila malalaman kung ano ang nangyari sa pamilya natin. Kaya mas maganda na rin na may kwento kang ganito, di ba? Kung ayaw mo i-post, di i-private mo. At bago ka mamatay o tumanda, ipakita mo sa kanila, yan, may kwento ako sa lola ninyo, iba? O may kwento ako sa lolo ninyo, o may kwento ako sa mama ninyo, di ba? Di ba? Ganun lang, no? At least may alaala ka. Pag ikaw naman pag tumanda ka, nakakalimutan ko na yata yung mga kwento sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko, ito panoorin ko, di ba? Kaya yun lang ina-advise ko, no? Saka, tandaan ninyo, kayo lalo-lalo na kayong mga migrant Pilipino, whether you're in the United States, or in the UK, or in Europe, or in Saudi Arabia, or Middle East, mga kababayan natin dyan na nasa gera, ingat kayo dyan, take care sa inyo. Kung nasaan man kayo, tandaan ninyo, babalik at babalik kayo sa Pilipinas, babalik at babalik kayo sa ano ng mga magulang ninyo, lalong-lalo na sa nanay ninyo. Diba? Kaya maraming pong salamat ulit. Ito po ulit si Polo Campo ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Susunod po natin pagkikita. Thank you so much. Bye-bye.